Hello WB Bros! Welcome to the World Balance Studio. We're your resident sneakerheads. I'm Bong. And ako naman si Ken, ready to geek out over the best sneaker in town with our special guest. Pero bago tayo magsimula, a warm welcome to you, Mark. Hello everyone! Thank you for welcoming me here sa World Balance Studio. Marami tayong pag-usapang shoes ngayon bilang one of the best ngayon locally na nag-review ng shoes. So, how did you start with vlogging about shoes? Actually, ever since gusto ko na talaga mag-review pero na-busy lang sa work. But I started that around mga 4 years ago. So, ako talaga shoe addict, basketball addict. As in, if I can play almost every day, maglalaro ako. So, tinuloy ko na and thank God na tuloy-tuloy naman. Good reviews from the people. So, that's it. Thank you. Pwede mo natin malaman kung anong first WB na shoe na na-review mo? Actually, yung ST1. Yeah, kay Scotty. And maganda doon, actually, I was really impressed with the tech that came with the Scotty. Nagulat ako sa cushion na nabigay ng Scotty 1 and the traction. Talagang kapit niya. Okay tong overall performance ng Scotty. Yung white red yun, di ba? Yeah, white red. Ginebra color. Yes. Talaga nakaka-inspire yung mga yung mga story mo behind your vlogging na nadala mo from your passion and interest. Ready na ba kayo mag-unbox? Sure, bro. Let's go. So ako, ito yung first na nakita ko dito sa set. Oh, ito, okay. Crush Jam. Ano to? Ito yung Crush Jam. So, there. So, thoughts on this? Actually, yung first na parang sleek siya no? Yes. Maganda yung design, in terms of design language. Tapos, on hand, magaan, magaan. Saka, ito napansin ko yung mga fusing. Sadya na parang, kasi based on my experience sa pag-review, usually, sneakers that has this kind of specification. Mga lightweight, mga very durable. At the same time, mas secure. So, eto, meron siyang hot melt dito sa ibabaw, so may toe box. And then meron siyang mesh na pang secure dito. Tapos at the same time, meron siyang different material underlay para ma-secure dito ang part na to. Tapos meron tayong Trampolite na midsole. So ito yung impact protection natin. Yung Trampolite yung one of your top Yan lagi yung ginagamit natin. May isang color pa to, di ba? Ito. So yan. White colorway naman. Ito yung isa. There you go. Maganda rin yan Yep. So, ito, sa dalawang to, ano mas prefer mo na colorway? Ako mahilig ako sa light colors so I would mapalit tayo. Ito actually gusto ko. Ikaw? Sakto. Wala kang choice, sa'yo na yun. Ito din gusto ko So, ito actually, parang feeling ko designed for smaller players, quicker guards. Yung pa rin tatanungin ko sa'yo Parang Mas shifty, yes, para mas responsive. Thoughts mo dito sa shoe na to? Ako, sa akin, kung ako maglalaro, gagamitin ko talaga to Kasi, ayun nga, sobrang responsive niya and for quicker guards. Pero hindi naman ako naglalaro ng guard. Pero, syempre, ngayon, sa basketball, mga kahit malalaking tao, yes, trend na rin siya ngayon yung mga local. lalo na mga stretch 4, di ba? Ngayon may mga big man. Laro na sa labas So, ang next shoe natin is, I think this one. Buckets. So, ito, meron tayong jacquard na upper, and then meron tayong Trampolite na midsole, tapos may specs pa, diba? Cool. Tapos, naka-double layer yung mga parts na kailangan na security para mas stable yung shoe. And then, at the same time, wider base. So, yan, thoughts on this one. Saka, for all of you who are watching, iniisip niya parang flimsy siya, pero hindi, on hand. Ang ganda nung niya, support. Saka ito, parang dual support siya. Ito, layer ng upper niya. Tsaka may isa pa siyang colorway Ito, angas din Gray tsaka gray na may touch of beige. Mas earth tones to. Kasi ito yung Oreo, parang Oreo. And comparing it with this one, napansin ko lang, this one is built for bigger player. And for those who wants more cushion, no?
as we mentioned nga kasi, ang dami dating naglalaro ngayon na kahit big man, low cut. So, sakto to, i-offer natin yung low cut na pwede pang big man or pwede pang guard. And another trivia guys, kasi yung like may misconception, like pag high cut, mas may ankle support. Pero in scientific wise, yung heel cup yung nagbibigay ng ankle support. Secured yung heel, kahit high cut or low cut man yan, basta hindi gumagalaw yung heel mo. Hindi ka prone to injury. Yeah. Ito yung dito nang gagaling support. Pero ikaw, as a basketball player, anong mas prefer mo? High tops or low tops? Ako ngayon, parang low tops na eh. Pero before parang when I was, di pa ako nagre-review, puro high eh. Diba, uso pa yung high dati kasi may ankle support. Nasa trend din eh, no? Parang kahit low cut, nabibigay nila yung comfort na kailangan. Kaya nasa trend kasi parang nakikita mo lahat ng release ng mga shoes ngayon. Lahat. Yung mga low tops na. Kayo, anong favorite niyo? High tops, mid tops, low tops. Pero na-try ko naman na lahat. Pero I mean, kung gusto mo ng faster pace, mag-low tops ka. Kung gusto mo ng freedom or mas makakamove ka na maayos. Kung gusto mo naman ng security or parang galing ka ng injury or parang chill game lang, pwede kang mag-high cut. Let's move on to our next sneaker. Ikaw naman, Bong. Okay, ang next shoe natin is Cager. This one. Yes, ito yung other colorway. Black and brown colorway. Yeah. Siguro para mas makalala natin, tawagin natin yung designer ng shoe na yun. Tama, please welcome World Balance Performance Shoe Designer, Mr. Aaron Manuel. Bago natin pag-usapan yung shoe, sige, tanong muna natin si Aaron. Aaron, how long have you been designing shoes for WB? I've been designing for World Balance since 2010, siguro mga 13 years na. Well na, Why? Togal. Ano yung first dinesign mo? Marami na rin eh. Yung Court Legend, Enigma. Pero sa mga yun, ano yung pinaka naging Memorable sa'yo? pinaka best or pinaka valuable para sa'yo? Sa akin, siguro yung Enigma kasi pinicture yun ng mga ibang vlogger din, si Carl. Nag-ano niya pala yun eh. So, dito sa Cager mo, ano yung pinaka-highlight naman nito? Okay, let's talk about the shoes. Siguro. Run through Ang mo highlight ko naman dito, kasi pag nag-design kami ng shoes, gumagawa muna kami ng kumbaga research and then nag-create kami ng mga mood board. Kumbaga may direction tsaka story yung mga every design na ginagawa namin. So, ang inspiration ko dito is yung mga street basketball, street court, and then yung mga outdoor na mga basketball court. So, yung mga katulad ng mga pens, tapos yung mga ano niya, yes, yung mga greens. And then yung parang mga rat na floor, di ba, pag outdoor, yung pinaka-tumble piyo niya, and then yung itong suede na material. So, doon ko binuo yung design. Meron siyang mga combination ng Iba-iba. Yes. Tapos yung mga accent niya, itong Yung lacing season. oo, yung rope nila yan. Okay. Para may dagdag aesthetic look. Saka mukha siyang parang classic retro. Yes. So, Inspiration part of your... so depende pa rin yan sa mga namin, story na binubuo namin, and then yung direction na binibigay sa amin every design. So, itong Cager pala is heavily anchored sa retro basketball ng 90s. So, medyo pang-outdoor siya. Tulad ng mga mesh, so medyo reinforced yung materials, may texture siya. At the same time, meron ata itong trampolite na... Yes, Parang trampolite may na rin cushion. yung pinaka-midsole niya. Saka ang ganda nung rubber compound na ginagamit. Sa designer, Sir Aaron, anong pinaka exciting na part sa'yo pagdating sa pag-design or pagka-concept ng shoes? Ang mas exciting sa akin siguro yung first stage, yung pag nag-sketch ka, tapos binubuo mo yung kumbaga, kasi para sa akin, every design na ginagawa ko, kino-consider ko siya as yung masterpiece ko talaga. Kasi nung bata pa ako, mahilig talaga ako mag-drawing eh. Ayun, kaya ayun, natuto naman ng mga product designing, kaya na-incorporate ko yung mga knowledge ko dun sa pagde-design ng shoes. And syempre,
pag prototyping stage na siya. So makikita mo yung talagang pinaka-actual material. Oo, pag naging totoo na siya. Sa prototyping kasi pinapakita yung mga last at saka yung mga ano, di ba? By the way, sobrang benta ng Cager kaya marami na siyang color rays. So mga fans, may mga nalabas na siya before na triple white pa before na color ray. Yes. Yeah. So, pwede rin siya lifestyle eh. Especially right now, di ba? Dahil nga madami siyang mga materials, pwede siyang pang lifestyle. So yung mga basketball namin, so hindi lang siya pang basketball talaga. So ini-incorporate din naman namin yung kasi ibang tao gumagamit din ng basketball. Everyday ginagamit pang streetwear ganon. So ini-incorporate din namin yung mga trend na ganon yun, sa mga design namin. So, Aaron, ano yung ma-expect namin sa mga future designs mo? Marami kami mga ready design, iba-iba. Kumbaga mga mas magandang design pa. And meron kaming bagong category na running shoes. Yun, magagandang design din yun, abangan nyo. And syempre yung Scotty Thompson 2 na shoe. Anong ST yan? ST2. Syempre. Kailan kaya yan, no? Aaron talaga man. Abangan na lang nila. Ikaw pala yung gumawa nun, sir. Okay, maraming salamat Aaron sa pagsama sa amin today. So abangan namin yung mga susunod mong designs ha. Sige, maraming salamat. Sa susunod ulit. Wala mo si ST2 ha. Exciting ST2 ah. Pero yun nga, since napag-usapan natin basketball, anong pinaka tumatak sa inyo dito sa tatlong sapatos na napag-usapan? Anong favorite? Pinaka-highlight para sa inyo? Ako, actually, ito, gusto ko ulit. Yung bucket. It's buckets. Yeah. Ngayon, kasi mahilig ko ng cushion tsaka yung herringbone. Kayo? Ikaw, anong favorite mo Sa akin, ito, tong cross job. Kasi, siya hot melt, puro hot melt nga siya. Tapos, magaan siya. Tapos, yun nga, comfortable, versatile siya gamitin on and off the court. Ikaw? Actually, gusto ko sila lahat. Gusto ko yung low tops, pero pinili niya ng dalawa, so wala akong choice. Ito na sa akin. Kala ko, ihirit pa ng iba eh. Yes, exactly. Kasi tsaka tuwa ako Oo, dito sakto. kasi gabsole pa siya. Yan. Tsaka sabi nga, nagagamit nga siya kahit for lifestyle. Kaya okay lang naman. Also, Mark, aside from basketball, what other workouts do you do? Actually, para makondisyon, para sa endurance, I run. Para pagpawisan, pag hindi naglalaro, ganyan. Sakto, nagra-run ka pala. May bago tayo dito. Ito. Sprint Racer. Racer, Oo. okay. Ito may other colors pa yan. We have, okay, this one Gray, tapos ito, black. and this one. Okay, so Linis na to. Yep, itong Sprint Racer is, ang primary technology nito is itong Bowtech plate, shank plate sa gitna. So there, as you can see, may butas siya. Mas malapad kasi yung shank plate nito, so it gives energy, it gives back energy pag magbigay ka. So energy return. Saka spring back. Spring back, yes. Spring back. At the same time, may butas siya kasi malapad yung TPU cage niya, pero binutasan siya para mabawasan siya ng weight. So, Gaya nga yung on hand, no? Yep, lightweight. Lightweight. And then, for running naman, secured siya with our knitted upper, tapos meron siyang action wire sa gilid para ma-secure yung feet. And then, at the same time, kapag running ka sa gabi, meron tayong panels ng reflective dito. Oh, nice. Yeah. Okay, so initial thoughts mo sa shoe? Actually, maganda siya na yung upper, parang ang premium. Yep. Ang ganda nung upper niya eh. Tsaka itong wires niya that wraps the foot. Actually, pansin ko yan sa ibang mga running, parang minsan ang flimsy. Ito kanina, pag tinitingnan ko pa lang, subukan natin. Sana kasya sa paa ko to. Tapos malaki yan. Pero ito, parang kasya rin. O Yan, yan, ang ganda yung fit niya dito. Sneaker cam. Ang pogi ng shape eh, no? Gwapo. Sa gwapo, no? Shape eh. Saka hindi siya, very comfy siya sa toe. Medyo malapad kasi siya. Saka malapad. Pang wide. Yeah. Pwede siya pang pang wide or Yep. slim lang na foot. Saka di lang pang running. Parang pwede rin gamitin for... Yeah, I think it's perfect pag gym kasi medyo flat lang yung... Kasi mas okay pag flat yung base ng pag nag-gym, di ba? Same time, pogi din yung nito.
Yung outsole traction pattern niya. Ganda nga ng Segway. design eh. So cool. Pero kayo, kung anong colorway yung pipiliin niyo? Ako yun. Gray, ikaw. Gray. Papalit tayo. Hawak ko na to eh. Oh, sige Pero na, sa'yo sige, na nga yan, yan sa'yo na. na. Hindi, sige. Yeah, Gray sharing na is pala. caring. Para sakto din sa outfit ko, gray. Oh, okay. Oh, sige na nga. Wala akong choice, so ito sa akin. Sige. Ito malinis. Kasi naka-black ka naman. Black naman, bagay naman sa outfit ko. Sige. Pero all colorways ganda. Yeah. Malinis. Okay, since tapos na tayo sa performance, this time, at leisure naman tayo. So, Mark, may nakikita ba tayo dito? Ito, ang ganda ng design nito eh. Nimbus. Nimbus. Yes. Comfy niya tignan eh. Saka kahit na parang medyo chunky siya pero ang ganda ng shape sa Yes. forefoot. Parang yes. hindi siya sobrang bulky, no? At the same time, meron din siyang bubble tech. Ito bubble tech tawag. Yup. Sobrang trend niyan ngayon. Kayo, anong type niyo? Ako, itong Zenith. Zenith M. Yan. So, medyo neutral lang siya. Medyo classic Basic na. lang, no? Basic lang. And then, all black, tas white, tas meron na siya mga hot melts. And Mesh rin siya. Yeah. Saka with into, leather. so yan. Goes along with any outfit. Yan. Go, Ken. Kung kayo, napili niyo yung dalawa. For sure, eto. Comfy niya tignan. Kasi Parang- slip-on siya, madali siyang suotin, plus white, all white siya. Madali lang siya ibagay with any outfit, lalo na this holiday season. Saka parang yan yung shoes na parang gusto mo lagay sa tabi ng door mo pag biglaan lang. Nalakad ay, suot ka alis. Mag-grocery ka, ganyan, di ba? Grabe, ang dami ng mga shoes na pinag-usapan natin, no? Nakaka-inspire mag-shopping this Christmas. Oh, especially sumilip na si Jose Marichan. Dati, naka-ano lang. Nakadungaw lang, konting ano. Saka ngayon, ang daming styles available, colorways, Neutral, colorful, everything. pa basketball, saka lifestyle. Kayo guys, anong topics nyo for this episode? Comment down below. Abang-abang na lang and follow our socials at World Balance PH to get updated on our latest drops. And with that, dyan nagtatapos yung first episode natin ng World Balance Studio. Pero don't go anywhere, pero may mga exciting discussions pa tayo for next episodes. So till next time, WB Bros. Yeah.